Buhay na buhay pa rin ang paggamit ng campaign jingle kaya ang ilang gumagawa ng kanta para sa mga kandidato fully booked na. Narito ang report ni Paul Hernandez. 2 araw bago ang simula ng campaign period para sa barangay and SK elections, abala si Rotzen sa mga revisions ng campaign jingle para sa isang kliyente. Ang political campaign jingles daan ng ilang kandidato para makuha ang kiliti ng mga botante. Kaya kung sasabihing lumang tugtugi na ang gimmick na ito, hindi sumasang-ayon dyan si Rotzen. Katunayan, 23 kanta na ang nagawa niya para sa mga tatakbo sa BSKE. Alam po natin ang mga Pinoy po is mahilig po talaga sa music. Kaya po siguro sa mga election po is patok na patok po talaga ang mga jingle po dahil syempre ayun po ang natatandaan ng madaling tandaan ng mga tao. Mabenta pa rin daw ang mga cover songs o yung mga existing na sikat na kanta. Papalitan lang ng lyrics na tutugma sa personalidad at plataforma ng tatakbo, may instant jingle na. 2,000 ang singil niya sa isang arrangement. Mas malaki raw ang rate kung original composition ang gagawing jingle. Mas mahal po talaga dahil ako po ang gagawa ng sarili kong music. Mag-iisip po ako talaga ng flow ng kanta, kung paano po siya magiging catchy, ganun po. Pero gaano nga ba ka-epektibo ang isang campaign jingle? Sapat na nga ba ang nakakaaliw lang na tugtog at tono para mailuklok ang isang kandidato sa trono? Ayon sa isang political science professor, maituturing na traditional strategy ang paggamit ng kanta sa isang kampanya sa panahon ng talamak ang paggamit ng social media. Hindi garantiya na pag maganda ang campaign jingle mo, sigurado ang panalo. Hanggat ang iyong campaign jingle magre-resonate dun sa mga botante at maipapaalala ang kandidato ayon sa kantang iyon, mas malaki ang chances na, of course, ikaw ay manalo. Panahon pa raw ni Nooy President Ramon Magsaysay unang naipakilala sa mga Pilipinong botante ang paggamit ng campaign jingle. Ito rin daw ang nagpanalo sa kanya. Siya nagsimula sa Mambo Magsaysay, no? Hanggang ngayon, ito pa rin yung sinasakyan o ginagamit ng mga kandidato kasi mas madali ngang makalapit sa mga botante. Popularity voting pa rin daw ang umiiral sa halalan sa bansa ayon kay Maghirang. Pero ano pa man daw ang maging estilo sa pangangampanya ng isang kandidato, mahalagang suriin din dapat ang kakayanan ng mga ito sa pamumuno sa nasasakupang lugar. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.